Akala ng babae na normal na sanggol lang ang nasa sinapupunan niya. Pero nagkagulo ang mga doktor nang makita kung ano ang sinilang niya. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sa sala sina Rose at ang kanyang mga magulang, bumigay na ang lahat ng pinipigilang luha ni Rose. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina habang bahagyang nanginginig ang kanyang balikat sa bawat hikbi. Nakaupo sa tabi niya ang ama niya, tahimik na nagmamasid, ngunit halata sa kanyang mukha ang awa sa anak. Hindi ko na po alam ang gagawin, ma, pa. Halos pabulong na wika ni Rose, ang boses niya ay puno ng hinagpis. 3 taon na kami ni Albert pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Pinisil ng kanyang ina ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Anak, aniya, malambing ang tinig. Ang lahat ng bagay may tamang panahon. Minsan, kailangan natin maghintay ng konti. Pero tila nawalan na si Rose ng lakas para maghintay pa. Ma, hindi na po ako bumabata. Nagpatuloy siya, pilit na pinapahid ang mga luhang hindi humuhupa. 30 na po ako, at lahat ng kakilala ko, lahat ng kaibigan ko, may mga anak na sila. Parang sila, kompleto na ang buhay nila eh. Samantalang ako, parang may kulang pa rin. Napatingin si Rose sa kanyang ama na hanggang ngayon ay tahimik lang. Ngunit may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Anak, nagsimula ang kanyang ama sa mababang boses. Lahat kami nandito para sa'yo. Alam naming mahirap to pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Huwag mong hayaang sirain ng takot ang pagmamahalan niyo ni Albert. Sumingit ang ina ni Rose. Subukan niyo pa ang mga pamamaraan. Maraming klase ng tulong ngayon, anak. Huwag mong isipin na may kulang ka dahil lang wala kayong anak ngayon. Mahal ka namin ni Albert, anak. Sa mata ng Diyos, buo at mahalaga ka. Napayakap si Rose sa kanyang mga magulang. Mas mahigpit pa kaysa sa dati. Sa kanilang yakap, nadama niya ang init ng kanilang pagmamahal at suporta. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, hindi pa rin mapawi ang pangarap na magkaroon ng anak. Isang pangarap na matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising sina Rose at Albert sa araw ng kanilang konsultasyon sa espesyalista. Malamig ang umaga, ngunit kapwa nila dama ang kaba na bumabalot sa kanilang dibdib. Hindi nila magawang magsalita habang nag-aalmusal, at ang bawat lagok ng kape ay parang may kasamang bigat ng inaasahan. Sa wakas, matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita si Albert. Handa ka na ba? Tanong niya, pilit nang umingiti para mapawi ang pag-aalala sa mukha ni Rose. Oo, pero natatakot din ako. Sagot ni Rose, halos pabulong. Ano man ang sabihin ng doktor, nandito ako, Rose. Kasama mo ako sa lahat ng to. Napapikit si Rose sa saglit na iyon. Pinakikiramdaman ang init ng kamay ng asawa, parang sa bawat pisil ni Albert, may lakas na unti-unting bumabalik sa kanya. Nang makarating sila sa klinika, damang-dama ni Rose ang bigat ng bawat hakbang. Habang naghihintay sa labas ng opisina ng doktor, naroon ang kaba at pagkabalisa. Kahit hawak niya ang kamay ni Albert, hindi niya maiwasang manginig sa nerbiyos. Maya-maya pa, pinapasok na sila ng doktor sa opisina. Matanda at may karanasan na ang doktor, na may tinig na malumanay at nakapagpapakalma kahit paano. Umupo si Rose sa harap ng lamesa ng doktor habang si Albert ay tumabi sa kanya. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Rose, Albert. Nagsimula ang doktor, maingat ang tono. Nagkaroon na kami ng ilang preliminary results at may ilang mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Tumigil ang mundo ni Rose sa mga salitang iyon. Tumingin siya sa doktor, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Naiintindihan namin, Dok. Sabi ni Albert, ang boses niya ay bahagyang nanginginig.
Anong mga kailangan naming malaman? Nagbuntong hininga ang doktor bago nagsalita. Rose, may ilang factors na nakikita natin sa katawan mo na maaaring maging dahilan ng mga challenges sa pagdadalang tao. May mga treatment options tayong maaaring subukan, pero kailangan niyong maging handa sa mga posibleng epekto nito at sa posibilidad na hindi ito magiging madali. Hindi mapigilan ni Rose ang pagtulo ng luha habang nakikinig sa doktor. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang sinasabi nito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tila naglaho ang kanyang boses. Napansin ng doktor ang kanyang pag-aalinlangan. Rose, nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Hindi madali ang mga ganitong balita. Pero hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Maraming mag-asawa ang nasa parehong sitwasyon at nagtagumpay sa kanilang pagsisikap. Kailangan lang natin ng sapat na tiyaga at lakas ng loob. Tumingin si Rose kay Albert at nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Kakayanin natin to, Rose. Wika niya, puno ng pagmamahal. Susubukan natin ang lahat. Hindi kita iiwan sa laban na to. Doon, sa kabila ng takot at pangambang bumabalot sa kanilang puso, nakadama si Rose ng munting pag-asa. Sinabi sa kanila ng doktor ang mga susunod na hakbang, mga pagsusuring kailangan pang gawin at mga opsyon na pwede nilang subukan. Paglabas nila ng klinika, huminga ng malalim si Rose. Tila iniipon ang natitirang lakas ng loob na meron siya. Yumakap siya kay Albert at sa yakap na iyon, nadama niya ang tibay ng kanilang pagsasama. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagdududa at takot, handa silang harapin ang bawat pagsubok ng magkasama. Makaraan ng ilang araw, bumalik sina Rose at Albert sa klinika upang makuha ang resulta ng mas detalyadong pagsusuri. Tahimik silang dalawa habang naglalakad papunta sa opisina ng doktor. Parehong ninenerbiyos, ngunit pilit na nagpapakatatag para sa isa't isa. Sa mga kamay ni Rose, mahigpit niyang hawak ang rosaryong bigay ng kanyang ina. Tila humihingi ng gabay at ng lakas. Pagpasok nila sa opisina ng doktor, iniabot ng doktor ang isang folder kay Rose. Ngunit piniling, siya na mismo ang magpaliwanag. Nakatingin ng diretsyo ang doktor kay Rose at Albert at agad nilang nadama ang bigat ng susunod niyang sasabihin. Rose, Albert. Nagsimula ang doktor sa mahinahon at maalalahaning boses. Tinignan namin ang mga bawat detalye ng pagsusuri niyo. Alam kong matagal ninyo nang pinapangarap na magkaanak at hindi madali ang sasabihin ko. Halos hindi humihinga si Rose habang nakikinig. Pinisil ni Albert ang kanyang kamay ng mas mahigpit, tahimik na nagpapalakas ng loob sa kanya. Base sa resulta ng inyong pagsusuri, nakita namin ang ilang medikal na kondisyon na posibleng nagpapahirap sa inyo na magkaanak. Maaaring mahirapan tayong magkaroon ng natural na pagbubuntis. Ngunit, sabi ng doktor, nakatingin ng diretso kay Rose. May mga paraan pa rin tayo. Maaari nating subukan ang fertility treatments gaya ng intrauterine insemination o in vitro fertilization. Napahawak si Rose sa kanyang dibdib. Damang-dama ang bigat ng bawat salitang sinabi ng doktor. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga luha, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ni Albert. Alam niyang mahirap ang tatahakin nilang landas, ngunit naroon din ang pag-asa sa kabila ng lahat. Dok, handa kaming gawin ng lahat. Tugon ni Albert sa boses na puno ng determinasyon. Sabihin niyo po sa amin ang lahat ng kailangan namin para po masimulan na namin ang proseso. Ngumiti ng bahagya ang doktor, dama ang tapang ng mag-asawa. Maaaring maging mahabang proseso at hindi din biro ang gastusin at mga magiging epekto nito sa inyong emosyon, pati na rin sa katawan. Ngunit kung handa kayong magpatuloy, gagawin namin ang lahat upang tulungan kayo. Habang pinapaliwanag ng doktor ang mga hakbang at mga inaasahang proseso, si Rose ay tila nag-iipon ng lakas mula sa bawat paghawak ni Albert. Alam niyang hindi magiging madali ito, ngunit naramdaman niya ang panibagong pag-asa na binuksan sa kanila ng doktor. Sa kanilang pag-uwi, pinag-usapan nila ang kanilang nararamdaman. At kahit parehong takot sa posibilidad ng kabiguan, hindi nila inisip na sumuko. Alam nilang ito na ang pagkakataon na ibinigay sa kanila.
at hawak nila ang isa't isa sa landas na ito. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga sila, mahigpit na niyakap ni Albert si Rose. Ano man ang mangyari, nandito ako, Rose. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Rose, pinapahid ang mga luhang sumasabay sa kanilang mga pangarap. Alam niyang hindi madali ang tatahakin nilang landas, ngunit naroon ang pag-asa at lakas ng loob na bigay ng pagmamahal nila sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang konsultasyon sa doktor, umuwi sina Rose at Albert, dala ang bigat ng kanilang desisyon. Magpapatuloy sila sa fertility treatments kahit gaano pa kahirap ito. Alam nilang may malaking gastos na kaakibat ang mga susunod na hakbang, at dito sila nagdesisyon na humingi ng tulong sa kanilang pamilya. Isang gabi, inimbitahan nila ang mga magulang at kapatid ni Rose para sa isang masinsinang pag-uusap. Sa lamesa, habang tahimik na nagsisilbing saksi ang bawat plato at kubyertos, walang imikan ang lahat. Alam ng bawat isa ang dahilan ng pagtitipon, at dama nila ang tensyon sa hangin. Nagkatinginan sina Rose at Albert, at sa huli, si Rose ang nagsalita. May pag-aalinlangan, ngunit puno ng pag-asa. Ma, Pa, alam kong alam niyo na ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Matagal na naming pinapangarap ni Albert na magkaroon ng anak, at sinabi ng doktor na may paraan. Pero hindi po biro ang gastos eh. Napatingin ang kanyang ina kay Rose. Ang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Anak, anong kailangan nyo? Gagawin namin ang makakaya namin para makatulong sa inyo. Sagot nito, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mapigilan ni Rose ang pagtulo ng kanyang luha habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Kailangan po namin ng pinansyal na tulong para sa treatments. Alam kong hindi ito maliit na halaga at mahihirapan po tayo. Pero hihilingin ko na po ang lahat, Ma, Pa. Hindi po kasi talaga namin kaya ni Albert nang kaming dalawa lang. Sumingit ang kanyang ama, malumanay, ngunit puno ng tiwala sa kanyang boses. Anak, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang pamilya ay nandito para sa isa't isa, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Huwag kayong mag-alala. Alam kong matagal na ninyong gustong magkaanak at susuportahan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Napahinga ng maluwag si Rose, parang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng takot at pangamba, nadama niya ang lakas na nagmumula sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Naramdaman din ni Albert ang mainit na pagtanggap ng kanyang mga biyanan, at ang galak sa kanyang mga mata ay hindi maikubli. Hindi rin nagpahuli ang mga kapatid ni Rose. Si Elena, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay tumayo at lumapit kay Rose. Niyakap siya ng mahigpit. Rose, para sa pangarap mo, gagawin namin ang lahat. Kung kailangan, isasantabi ko muna ang ibang plano ko para makatulong sa inyo. Nang marinig ito, si Rose ay lalong naiyak. Ngunit ngayon ay may mga luhang puno ng pasasalamat. Hindi niya inaasahang magiging ganito kabuo ang suporta ng kanyang pamilya. Ang bawat salita nila ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa at tapang sa kanilang dalawa ni Albert. Nagpatuloy ang pag-uusap at pagpaplano ng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagboluntaryo na magbigay ng kanilang ipon, habang ang mga kapatid niya ay nagsabing mag-aambag din sa kanilang makakaya. Lahat sila ay nagdesisyon na sama-samang tatahakin ang landas na ito para sa pangarap ni Rose at Albert. Sa gabing iyon, bago sila umuwi, muling nagyakap ang mag-anak. Nadama ni Rose ang init at lakas ng pagmamahal ng kanyang pamilya. At sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, muli siyang nakaramdam ng pag-asa. Alam niya na sa laban na ito ay hindi siya nag-iisa. Makaraan ang ilang linggo, matapos ang emosyonal na pagtitipon kasama ang kanilang pamilya, sinimula ni Rose at Albert ang kanilang mga treatment. Hindi biro ang bawat araw na kailangang sundin ang mahigpit na schedule ng pag-inom ng gamot, pagsailalim sa mga masusing pagsusuri, at ang iba't ibang alternatibong pamamaraan na maaari nilang subukan. Sa kanilang bahay, ang dati na simple at tahimik na kwarto ay napuno ng mga bote ng gamot,
mga injection kit at mga bitamina. Pinilit nilang gawing mas madali ang bawat proseso sa pamamagitan ng pagtutulungan. Bawat umaga, si Albert ang unang nag-aayos ng mga kailangan ni Rose mula sa paghahanda ng mga iniinom niyang gamot hanggang sa pagpapaalala sa tamang oras ng kanilang mga treatment. Isang umaga, habang tinutulungan ni Albert si Rose sa kanyang iniinom na gamot, napansin niya ang lungkot sa mga mata ng asawa. "Kaya pa ba, Rose?" Tanong niya, pilit na nagpapalakas ng loob. "Kung napapagod ka, magpahinga muna tayo." Umiling si Rose at pilit na ngumiti. "Kaya pa, Albert. Kaya ko pa. Kasi kasama kita. Nandyan ka palagi sa tabi ko." Napangiti si Albert, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Kahit siya ay pagod na rin. Ngunit ang pagmamahal niya kay Rose ang nagpapalakas sa kanya. Alam niyang malaki ang pangarap ni Rose na magkaroon ng anak at hindi siya susuko hanggat hindi nila naaabot ang pangarap na iyon. Sa kanilang pag-asa na madagdagan ng posibilidad ng pagbubuntis, pinasok nila ang alternatibong pamamaraan tulad ng herbal treatments at mga fertility programs na inirekomenda ng mga kaibigan at pamilya. Kahit minsan ay hindi sila sigurado kung epektibo ang mga ito, sinubukan pa rin nila dahil kagustuhang magtagumpay. Sa isang pagkakataon, habang nagdarasal bago matulog, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Ramdam nila ang hirap at pagod ng bawat proseso, ngunit pinili nilang maniwala na may magandang kahihinatnan ng kanilang mga sakripisyo. Bawat araw na nagdadaan nang walang malinaw na resulta ay nagdadala ng lungkot at pagdududa kay Rose. May mga gabi na umiiyak siya ng tahimik, iniisip kung tama ba ang kanilang ginagawa o kung may patutunguhan pa ba ang kanilang laban. Pero sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, laging nandyan si Albert, nayayakap sa kanya at bubulong ng mga salitang nagbibigay lakas. "Rose, malapit na rin tayong makarating doon. Naniniwala ako sa'yo. Sa atin." Kasama ang kanilang pamilya, dumaan ang mag-asawa sa mga proseso at patuloy silang sinusuportahan ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga pagkakataong dumadalaw ang kanyang ina para tulungan silang mag-asikaso sa bahay. Nagdadala ng pagkain at nag-aalok ng mga payo. Ang kanyang mga kapatid naman ay laging nagbibigay ng mensahe ng suporta. Laging nagpapaalala na kahit ano pa ang mangyari, mahalaga at buo pa rin si Rose sa kanilang mga mata. Minsan, habang nagkakape sa kusina, nag-usap si Rose at ang kanyang ina. "Anak," sabi ng kanyang ina, "hindi mo man makuha agad ang pangarap mo. Tandaan mo, hindi nagbabago ang halaga mo sa amin. Ang pamilya mo, ang asawa mo, lahat kami nandito para sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Yan ang lagi mo sanang tatandaan." Napayakap si Rose sa kanyang ina. Mga luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. "Salamat, ma, ha? Minsan kasi natatakot talaga ako na baka hindi na namin makamit ang pangarap namin. Pero dahil sa inyo, nararamdaman ko na may pag-asa pa." Sa kabila ng mga pagdududa at pagod, patuloy na nagsisikap si Rose at Albert. Lakas ang hatid ng pagmamahalan at suporta ng pamilya. Alam nilang mahaba pa ang tatahakin nilang landas, ngunit ang bawat hakbang ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanilang loob. Habang patuloy ang mag-asawa sa kanilang mga medikal na treatment, may isang kamag-anak na nagrekomenda ng isang kilalang healer sa probinsya na tumutulong sa mag-asawang nahihirapang magkaanak. Bagamat may halong pagdududa si Rose sa simula, ninais nilang subukan ang lahat ng paraan. Nagdesisyon silang puntahan ng healer, dala ang pag-asang baka sakali na ito na ang magbigay sa kanila ng kasagutan. Maaga silang nagbiyahe patungo sa probinsya kasama ang mga magulang ni Rose. Habang nasa sasakyan, ramdam ang kaba at pag-asa ng bawat isa. Tahimik si Rose, nakatanaw sa bintana. Iniisip ang bawat sakripisyo at paghihintay na kanilang pinagdaanan. Sa tabi niya ay si Albert, na paminsan-minsang humahawak sa kanyang kamay bilang pag-alalay sa kanyang damdamin. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng isang matandang babae na kilalang healer sa lugar.
mapagkakatiwalaan ang mukha ng matanda. At sa kanyang mga mata ay tila nag-uumapaw ang mga karunungan mula sa mahabang taon na pagtulong sa iba. Maalalahaning tinanong niya si Rose at Albert tungkol sa kanilang sitwasyon at nakikinig siya ng mabuti sa bawat detalye. Habang humihinga ng malalim, parang inaabsorb ang kanilang mga saloobin at takot. "Anak," malumanay na sabi ng healer kay Rose. "Ang bawat mag-asawa ay may kanya-kanyang oras at biyaya. Minsan, may mga bagay na hindi makukuha sa pag-alala o sa pagpilit, kundi sa lubos sa pagtanggap at pagdarasal." Inalalayan ni Albert si Rose habang nag-uusap sila ng healer, at walang patid ang tahimik nilang pagdarasal sa kalooban. Sinimulan ng healer ang ritual, isang simpleng dasal na puno ng taimtim na intensyon para sa mag-asawa. Pinayuhan din sila ng ilang ritual na susundin pag-uwi. Mga dasal na uulit-ulitin at mga paniniwalang matagal nang ipinapasa sa kanilang lugar. Hawak ni Rose ang isang maliit na garapon ng langis at ilang halamang gamot na ibinigay ng healer. "Gamitin niyo ito sa mga dasal ninyo gabi-gabi," wika ng healer. "At manalig kayo. Walang dasal na hindi naririnig at walang hinihingi na hindi pinagkakaloob kung ito ay para sa kabutihan." Bago sila umalis, humingi ng basbas ang mga magulang ni Rose mula sa healer. Taimtim na nagdarasal para sa kanilang anak at sa pangarap ng kanilang pamilya. Habang pauwi, napuno si Rose ng kakaibang kapanatagan. Parang biglang nagbago ang takbo ng kanyang kaisipan. Imbis na pag-aalala, nadama niya ang isang malalim na kapayapaan na hindi niya lubos maintindihan. "Albert," wika ni Rose habang nagbabiyahe sila pabalik sa kanilang tahanan. "Parang may bago akong lakas ngayon. Parang kahit anong mangyari, alam kong nandyan ang Diyos para sa atin." Ngumiti si Albert, masaya sa bagong pag-asa at pananampalataya ni Rose. "Basta kasama kita, Rose, kakayanin natin ang lahat. Ano man ang resulta, ang mahalaga hindi tayo sumuko sa pangarap natin." Pagbalik nila sa bahay, sinunod nila ang mga payo ng healer. Bawat gabi, sabay silang nagdarasal, humihiling ng patnubay at ng isang himala. Hindi man sila sigurado sa hinaharap, puno sila ng bagong pag-asa at pananampalataya. Alam nilang marami pa silang pagsubok na kakaharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, dama nila na hindi lang ang kanilang pamilya ang kakampi nila. Nariyan ang mas mataas na kapangyarihan na nagmamasid at gumagabay sa kanila. Habang lumilipas ang mga buwan ng kanilang pagsusumikap, unti-unting nakadarama si Rose ng pagod at lungkot. Kahit gaano kalaki ang suporta ng kanilang pamilya at kahit pa sinunod nila ang mga payo ng healer at ng doktor, tila walang malinaw na pagbabago. Ang bawat linggo ng paghihintay at ang bawat treatment na ginagawa nila ay tila isang paalala sa kanya ng kawalang katiyakan ng kanilang pangarap. Isang gabi, habang nasa kwarto, tahimik na umiyak si Rose. Pilit na pinipigil ang kanyang hikbi upang hindi marinig ni Albert. Subalit naramdaman niya ang bahagyang pagbukas ng pinto at doon, nakita niya si Albert na tahimik na pinagmamasdan siya. Puno ng awa at pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi nagdalawang isip si Albert. Nilapitan niya si Rose at niyakap siya ng mahigpit. Wala siyang sinabing kahit na ano, ngunit ramdam ni Rose ang init ng kanyang mga bisig na tila sinasabing, "Hindi kita iiwan, hindi ka nag-iisa." Sa puntong iyon, parang bumigay ang lahat ng pinipigilan niyang damdamin. Hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha habang nakayakap kay Albert. Isinalaysay ang lahat ng takot at pag-aalinlangan na matagal niyang kinikimkim. "Albert, paano kung hindi na tayo magkaanak? Paano kung lahat ng to wala nang patutunguhan?" Ang kanyang boses ay puno ng hinagpis. "Minsan, naiisip ko baka hindi talaga to para sa atin eh. O baka may kulang pa sa ginagawa ko." Pinisil ni Albert ang kanyang kamay at sa mababang boses ay sinabi, "Rose, wala kang pagkukulang. Ang dami mo nang isinakripisyo para sa atin. Huwag mong isiping hindi ka sapat.
Dahil kahit walang anak, buo tayo. Dama ni Rose ang pagmamahal ni Albert, ngunit hindi niya maialis ang pangarap na ito sa kanyang puso. Albert, alam kong mahal mo ako. Pero may mga bahagi sa akin na hindi kayang magpatawad sa sarili ko kung hindi tayo magtatagumpay. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Albert ang bigat ng pangarap ni Rose at ang hirap ng kanyang dinaranas. Alam niyang hindi sapat ang mga salita para pawiin ang pangungulila ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at tinitigan si Rose. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Rose, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Pangarap din kitang maging ina ng anak natin. Pero kung hindi man tayo magtagumpay sa lahat ng to, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Di mo kailangang masaktan ng ganito para lang patunayan ang halaga mo sa akin. Higit pa sa pangarap ng anak ang pagmamahal ko sa'yo. Yan ang lagi mong tatandaan. Nagpatuloy silang magyakap ng matagal. Sa gabing iyon, natutunan ni Rose na mas mahalaga ang kanilang pagmamahalan kaysa sa pangarap ng pagiging magulang. Naroon ang kanilang pamilya na patuloy na sumusuporta, naroon ang kanilang mga kaibigan na nagdarasal para sa kanila, at higit sa lahat, naroon si Albert na walang sawang nagmamahal sa kanya. Simula noon, pinili ni Rose at Albert na huwag mag-focus sa takot at pangamba. Bagamat, hindi nila binitawan ang pangarap na magkaanak, natutunan nilang magpasalamat sa kung anong meron sila. Nagpatuloy sila sa treatment, ngunit hindi na ito ang sentro ng kanilang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali. Ang bawat yakap at halakhak, at ang bawat alaalang magkasama silang lumalaban. At kahit ano pa ang kinahinatnan ng kanilang laban, alam nilang buo sila at hindi nila kailanman pagsisisihan ang kanilang pinagdaan ng pagsubok, sapagkat sa hirap na ito, natutunan nila ang tunay na halaga ng pagmamahalan. Matapos ang maraming buwan ng pagsisikap at iba't ibang uri ng treatment, dumating na ang sandali ng huling pagsubok para kay Rose at Albert. Ang in vitro fertilization, IVF, ito ang kanilang pinakahuling pag-asa at alam nila na hindi ito magiging madali. Malaki ang pangangailangan sa pinansyal at hindi rin sigurado ang tagumpay. Ngunit buo ang loob nila at suportado ng kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Rose at mga kapatid ay nagkaisa upang matulungan silang mag-ipon para sa procedure. Buo ang suporta ng lahat. Maging ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nagdarasal at nag-aalay ng kanilang oras para makasama sila sa proseso. Hindi biro ang kanilang sakripisyo, ngunit alam nilang gagawin nila ang lahat para makamtan ang pangarap na ito. Sa unang araw ng procedure, dinala ni Albert si Rose sa klinika. Habang naghihintay sa loob, hindi nila maiwasang maghawak kamay, parehong ninenerbiyos, ngunit punong-puno ng pag-asa. Tahimik na nagdarasal si Rose, habang si Albert ay nakatingin sa kanya. Pinipilit na ipakita ang tapang at suporta sa kabila ng sariling kaba. Habang isinasagawa ang IVF, dama ni Rose ang hirap ng bawat hakbang. Ang mga injection, mga gamot, at ang patuloy na pag-check ng mga doktor ay hindi naging madali para sa kanya. Subalit sa bawat oras ng pagdududa at pagod, nariyan si Albert na laging nasa tabi niya. Hinahawakan ng kanyang kamay at ipinapaalala na hindi siya nag-iisa. Malapit na tayo, Rose, sabi ni Albert isang gabi matapos ang isang mahirap na session. Ano man ang mangyari, proud ako sa'yo. Hindi lahat kaya magtiis ng ganito para sa pangarap nila. Napakalakas mo, Rose. Sa puntong iyon, natutunan ni Rose na yakapin ang kanyang sariling tapang. Hindi niya inaasahan na darating siya sa ganitong yugto ng kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng hirap, alam niyang may natutunan siya. Ang bawat pagod, takot, at sakit ay para sa pangarap nilang mag-asawa. At sa bawat hakbang, nadarama niya ang lalim ng pagmamahalan nila ni Albert. Dumating ang araw ng embryo transfer, ang pinakamahalagang bahagi ng proseso. Maghahawak kamay silang dalawa, habang inililipat ang fertilized embryo kay Rose. Pareho silang tahimik, ngunit puno ng panalangin sa kanilang mga puso. Alam nilang ito na ang huling hakbang, at mula rito, kailangan nilang maghintay.
Nang matapos ang procedure, umuwi sila na puno ng halo-halong emosyon, pag-asa, takot at pananabik. Sa mga susunod na araw, nagdesisyon silang magpatuloy sa kanilang mga normal na gawain habang naghihintay ng resulta. Sinubukan nilang wag mag-focus sa kaba at manatiling abala upang maiwasan ang sobrang pag-iisip. Linggo-linggo, ang kanilang pamilya ay nagtitipon-tipon para magdasal at magbigay ng suporta sa mag-asawa. Nagsimula silang umasa sa isang himala, ngunit tanggap nila ang anumang magiging resulta. Sa bawat gabi, bago matulog, magkahawak kamay pa rin sina Rose at Albert, parehong tahimik na nagdarasal at nagpapasalamat sa lahat ng mga pagsubok na napagdaanan nila ng magkasama. Ano man ang mangyari, wika ni Albert, mahalaga ay magkasama tayo. Natutunan natin ang halaga ng bawat araw na magkasama. At hindi ko yan ipagpapalit kahit kailan. Ngumiti si Rose, puno ng pagmamahal sa asawa. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, natutunan niyang ang pagmamahal ay hindi lang sa pag-abot ng mga pangarap, kundi sa pagsasama sa gitna ng mga pagsubok at hirap. At doon, sa kanilang simpleng tahanan, natutunan nilang na ang tunay na pamilya ay hindi lang nakabatay sa dugo, kundi sa bawat sandali ng pagmamahalan, pagtitiis, at pananampalataya. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, dumating na ang araw ng kanilang pinakahihintay, ang araw ng pagkuha ng resulta ng IVF. Puno ng kaba si Rose habang nakaupo sa klinika. Mahigpit na hawak ang kamay ni Albert. Tumibok ng mabilis ang puso niya sa bawat segundo ng paghihintay, at dama niya ang malamig na pawis sa kanyang palad. Si Albert, bagamat kinakabahan din, ay pilit na nagpapakita ng lakas para kay Rose. Panakanakang pinapahira ng mga mata ng kanyang asawa kapag tumutulo ang mga luha nito sa kaba. Sa wakas, tinawag sila ng nurse at inihatid sa opisina ng doktor. Tahimik nilang tinanggap ang bawat hakbang, ang bawat pag-upo at pagtango, hanggang sa dumating na ang doktor sa harap nila. Mula sa kanyang ekspresyon, hindi nila matansya ang sasabihin nito. Ngumiti ang doktor, ngunit halata rin sa kanyang mukha ang maingat na paglapit sa balita. Rose, Albert. Nagsimula ang doktor, may konting ngiti sa kanyang labi. May magandang balita ako para sa inyo. Halos hindi makahinga si Rose habang si Albert naman ay napatingin sa doktor ng may pagtataka at pag-asa. Nagpatuloy ang doktor. Ang procedure ay nagtagumpay. Positibo ang resulta. At Rose, buntis ka. Hindi na napigilan ni Rose ang pagbuhos ng kanyang luha. Sa wakas, ang mga panalangin, ang sakripisyo, at ang lahat ng pagdurusa ay nagkaroon ng kasagutan. Yumakap siya kay Albert ng mahigpit at dama niya ang kakaibang kaligayahan na matagal na niyang inaasam. Albert, magkaka-baby na tayo. Ang tanging nasabi ni Rose habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Si Albert naman, na kanina ay tahimik at pinipigil ang kanyang emosyon, ay hindi na rin napigilan ng mga luhang umagos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Rose ng mahigpit, sabay sabing, Rose, sa lahat ng hirap, ikaw ang nagtulak sa akin para lumaban. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. At ngayon, eto na tayo. Mahal, magkakaroon na tayo ng pamilya. Paglabas nila ng klinika, sinalubong sila ng mga magulang at kapatid ni Rose na nag-aabang sa kanila sa labas. Hindi na kinailangan ng salita, isang tingin lamang sa mukha ni na Rose at Albert ay sapat na upang malaman ng kanilang pamilya ang magandang balita. Tumili ang ina ni Rose sa tuwa. Niyakap sila ng buong pamilya at bawat isa ay nagpasalamat sa milagro na kanilang natanggap. Sa mga sumunod na buwan, masayang-masaya ang buong pamilya habang pinaplanong mabuti ang darating na sanggol. Si Rose at Albert ay abala sa paghahanda mula sa kwarto ng kanilang magiging anak hanggang sa maliliit na damit at laruan na unti-unting bumubuo ng kanilang tahanan. Ang bawat linggo ay puno ng panibagong saya at pananabik. Laging nariyan ang pamilya, tumutulong sa kanila sa bawat hakbang at nagsisilbing gabay at sandalan. Sa bawat ultrasound appointment, mas lalong nagiging totoo ang kanilang pangarap. Nakikita nila
ang maliit na buhay na lumalaki sa sinapupunan ni Rose at sa bawat tibok ng puso ng sanggol, napupuno ng pagmamahal at pasasalamat ang kanilang puso. Ang dating mga takot at lungkot ay napalitan ng pag-asa at ligaya. Natutunan nila ang bawat pagsubok ay may dahilan at ang bawat luha ay may katapat na kasiyahan. Sa kanilang puso, alam nilang hindi nila mararating ito nang walang suporta ng kanilang pamilya at ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Sa wakas, natupad ang pangarap nila ni Albert na magkaroon ng anak. At habang hinihintay ang pagdating ng kanilang munting anghel, alam nila ang kanilang paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Puno ng pag-asa, pagmamahalan at mga pangarap na buo nilang hinaharap bilang isang tunay na pamilya. Sa ika-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis, isang gabi habang nagpapahinga si Rose, bigla niyang naramdaman ang matinding pananakit sa kanyang tiyan at likod. Akala niya ay isa lamang itong simpleng sakit na dala ng pagbubuntis. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, palala ng palala ang naramdaman niya. Halos hindi siya makakilos at may halong takot na bumalot sa kanyang isip. Albert, ang sakit. Ang tanging nasabi ni Rose, hawak ang kanyang tiyan habang pinipilit na hindi umiyak. Nagising si Albert sa boses ni Rose at agad siyang bumangon. Puno ng pagkabahala nang makita ang ekspresyon ng asawa. Hindi nagdalawang isip si Albert. Dahan-dahan niyang inalalayan si Rose, papunta sa sasakyan at agad silang nagtungo sa ospital. Habang patuloy niyang hawak ang kamay ni Rose, pilit na pinapalakas ang loob nito. Pagdating nila sa emergency room, agad na sinuri si Rose ng mga doktor. Habang pinagmamasdan ng mga nurse at doktor na nagmamadaling alamin ang kanyang kalagayan. Hindi mapigilan ni Albert ang kaba at takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Rose, pilit na pinipigilan ng sariling emosyon upang magbigay ng lakas sa asawa. Lumapit ang doktor sa kanila matapos ang ilang pagsusuri. At sa malumanay, ngunit seryosong tono, ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Rose. Mr. at Mrs. Alvarez, sabi ng doktor, may komplikasyon tayo sa pagbubuntis ni Rose. Posibleng preterm labor ang naranasan niya at kailangan nating maging maingat. Iminumungkahi namin ang ganap na bed rest para hindi na lumala pa ang kondisyon. Nanlamig si Rose sa narinig. Iniisip niya ang panganib na dala ng komplikasyon at hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Dok, may magagawa pa po ba kami para sa anak namin? Tanong ni Rose, puno ng pangamba at pananabik na maging ina. May magagawa tayo, Rose. Wika ng doktor, may pag-asa sa kanyang boses. Kung magpapahinga ka ng mabuti at susunod tayo sa mga tamang pag-iingat, malaki ang tsansa na mapanatili natin ang pagbubuntis hanggang sa tamang panahon. Kailangan lang natin na maging maingat. Nagpasalamat sila sa doktor at nang makalabas ito, muling hinawakan ni Albert ang kamay ni Rose at tinitigan ito. Rose, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kaya natin to. Gagawin natin ang lahat para sa anak natin. Ano mang kailangan mo, nandito lang ako. Hindi na mapigilan ni Rose ang pagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nangingibabaw. Daman niya ang lakas ng pagmamahal ni Albert at sa kabila ng lahat ng pangamba, nabalot siya ng panibagong tapang. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na linggo at buwan. Ngunit dahil sa suporta ni Albert at ng kanilang pamilya, handa siyang sumunod sa anumang payo ng doktor upang protektahan ang kanilang anak. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa ospital at nagpapahinga, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na kakayanin niya ito para sa kanilang anak at para sa pangarap nilang magkaanak. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang bumalik sila sa bahay mula sa ospital, nagsimula na ang ganap na bed rest ni Rose. Ipinagbawal ng doktor ang anumang uri ng paggalaw na maaaring magdulot ng stress sa kanyang katawan. Kaya, halos buong araw siyang nakahiga sa kama. Hindi ito madali para kay Rose, isang aktibong tao na sanay sa pagkilos at pag-aasikaso sa kanilang tahanan. Ngayon, bawat maliit na galaw
ay may kaakibat na takot at pag-iingat. Sa bawat oras, naroon si Albert. Hindi alintana ang pagod sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Siya ang nag-aasikaso sa lahat, mula sa paghahanda ng pagkain ni Rose hanggang sa pag-check ng oras ng mga gamot nito. Madalas niyang sinasabing, "Huwag kang mag-alala, Rose. Lahat ng to ay para sa kaligtasan ng magiging anak natin." Subalit, kahit pagaano kahirap para kay Albert, alam niyang mas mabigat ang pinagdadaanan ni Rose. Dumating ang kanyang ina at mga kapatid upang tumulong sa kanila. Ang kanyang ina ang nagluluto ng mga pagkaing masustansya para kay Rose at sinisiguradong makakain siya ng maayos. Ang kanyang mga kapatid naman ay nag-aayos ng mga gawain sa bahay upang hindi na ito iniintindi ni Albert. Halos araw-araw, ang kanilang pamilya ay nagpupunta sa kanilang bahay upang mag-alok ng dasal at suporta. Subalit kahit gaano kalaki ang tulong ng pamilya, hindi maiwasan ni Rose na makaramdam ng lungkot at panghihinayang sa kanyang kalagayan. Sa bawat araw na lumilipas na nakahiga lamang siya, nararamdaman niya ang kawalang kapangyarihan at ang pag-aalala kung makakayanan pa ba ng kanyang katawan ang pagbubuntis. Minsan, sa gitna ng gabi, nahuhuli ni Albert si Rose na umiiyak ng tahimik. "Rose," sabi ni Albert, naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. "Bakit hindi mo sinasabi sa akin na ganito na pala ang nararamdaman mo?" Napatingin si Rose sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. "Albert, natatakot ako. Parang lahat ng bagay, ginagawa ko na. Pero minsan iniisip ko, tama pa ba ang ginagawa ko? Makakaya ko pa ba to?" Hinaplos ni Albert ang kanyang pisngi, pinupunasan ang kanyang mga luha. "Rose, hindi mo kailangang magduda sa sarili mo. Lahat ng hirap at sakripisyo na pinagdaanan natin ay dahil mahal natin ang isa't isa, pati ang anak natin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandito ako, ang pamilya mo, at higit sa lahat, nandyan ang Diyos para sa atin." Niyakap ni Rose si Albert, dama ang lakas ng loob at pagmamahal ng kanyang asawa. Kahit paano, nabawasan ang kanyang pangamba at nakaramdam siya ng konting ginhawa. Sa tulong ng kanyang pamilya at ng suporta ni Albert, unti-unting nabalot ng pag-asa ang kanyang puso. Sa bawat araw na dumaraan, pinilit ni Rose na manatiling positibo at masunurin sa mga payo ng doktor. Kahit mahirap at nakakapagod, tiniis niya ang bed rest, umaasa sa isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng lahat ng takot at hirap, nahanap nila ang kanilang lakas sa pagmamahalan at sa bawat hakbang ng kanilang laban, dama ni Rose na hindi siya nag-iisa. Habang tahimik na nagpapahinga si Rose sa kanyang kama isang hapon, naupo si Albert sa tabi niya. Nagdadala ng tsaa at ng ilang prutas. Alam niyang nakakatulong ang kanilang mga pag-uusap upang mawala kahit paano ang lungkot at pangamba ni Rose. Kaya, inumpisahan niyang magkwento tungkol sa kanilang nakaraan. "Naalala mo ba nung unang beses tayo nagkita?" Tanong ni Albert, may konting ngiti sa labi. Napangiti rin si Rose. Kahit mahina ang kanyang katawan, ang mga mata niya ay kumislap sa alaala. "Oo naman," sabi niya. "Hindi ba halos mabangga mo ako sa labas ng coffee shop? Nagmamadali ka tapos halos natapon yung kape mo sa akin." Napatawa si Albert. Nagulat pa rin siya tuwing naaalala ang araw na iyon. "Ay, Rose, grabe. Akala ko talaga nung oras na yon, di na kita makikilala ulit dahil sa kiyan. Pero ikaw, hindi ka nagalit. Nagpasalamat ka pa kasi natulungan kitang buhatin yung mga papeles mo na nahulog." Tumingin si Rose kay Albert at sa sandaling iyon, tila bumalik sila sa simula ng kanilang kwento. "Alam mo ba, Albert, habang hawak-hawak mo yung mga papeles ko noon, may naramdaman akong kakaibang kaba. Hindi ko alam pero parang mahipahiwatig na sa araw na yon na magiging mahalaga ka sa akin." Nagtawanan silang dalawa at lalo pang lumalim ang mga alaala. Inalala nila ang kanilang mga unang date, yung mga simpleng paglalakad sa parke, ang kanilang gabi ng pagbabahagi ng mga pangarap at takot,
at ang una nilang pag-amin ng nararamdaman para sa isa't isa. Natatandaan mo pa ba yung halos mag-break na tayo? Biglang tanong ni Rose, ang tinig ay may halong biro ngunit may seryosong alaala sa likod nito. Tumango si Albert at bumuntong hininga. Oo, parang kahapon lang yan ah. Hindi ko makakalimutan yun, Rose. Ang dami nating hindi pagkakaintindihan noon. Akala ko nga hindi na tayo makakabawi eh. Pero salamat dahil ikaw ang nagpursige. Ikaw yung nagsabi na kailangan nating ayusin to. Na kung mahal talaga natin ang isa't isa, dapat hindi tayo basta-basta susuko. Para kasing mas pinili mo pa ang trabaho mo kaysa sa akin eh. Biro ni Rose, ngunit may halong pananabik na muling maalala ang mga panahong iyon. Pero alam mo Albert, natutunan kong hindi mo lang ako mahal. Mahal mo rin ang pangarap mo. At dahil doon, mas minahal kita. Alam kong kakayanin natin ang lahat kasi hindi tayo bumitaw noon. Niyakap ni Albert ang kamay ni Rose, malambing ang tinig ng sumagot. Rose, walang araw na hindi ako nagpapasalamat na pinili mo akong mahalin, kahit na maraming pagsubok. Kung hindi ka nagtiyaga sa akin, baka wala tayo dito ngayon. At baka hindi natin natutupad ang pangarap na ito. Dama ni Rose ang init ng kanyang mga salita. At habang tahimik na nakahiga, napuno ang kanyang puso ng pagmamahal. Parang sa bawat alaala, lalo niyang nararamdaman ang tibay ng kanilang relasyon. Napagtanto nilang lahat ng kanilang pinagdaanan noon ay humubog sa kanila upang maging mas matatag ngayon. Habang magkahawak kamay, muling napuno si Rose ng pag-asa. Kung nalampasan nila ang maraming pagsubok noon, alam niyang kakayanin din nila ang hamon ng kanilang hinaharap ngayon. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga kwento ay naging paalala ng kanilang pagmamahalan. Na kahit ano pa ang mangyari, sila ay magkasama, handang harapin ang lahat ng unos. Isang umaga, habang nagpapahinga si Rose sa kama, napansin niya at ni Albert na tila mas malaki kaysa sa inaasahan ang kanyang tiyan para sa kanyang buwan ng pagbubuntis. Hindi mapigilan ni Albert na magkomento habang tumutulong siyang bumangon si Rose. Rose, papansin mo ba? Tanong niya, may halong pagkamangha sa kanyang boses. Parang mas malaki na ang tiyan mo kaysa nung nakaraang linggo. Napakunot noo si Rose. Tinitingnan ang kanyang tiyan na tila ba biglang lumaki sa isang iglap. Oo nga no, Albert. Napansin ko rin. Pero akala ko normal lang to. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, dama rin ang pananabik sa kanilang mga mata. Nagpasya silang agad na kumonsulta sa kanilang doktor upang siguraduhin ang kalagayan ni Rose at ng kanilang sanggol. Nang makarating sila sa klinika, ipinaliwanag nila sa doktor ang kanilang napansin. At sinuri siya nito gamit ang ultrasound upang makita kung ano ang nangyayari. Habang tinitignan ng doktor ang screen, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Mr. at Mrs. Alvarez, sabi ng doktor, nakangiti. May magandang balita ako para sa inyo. Halos sabay na huminga ng malalim sina Rose at Albert. Parehong kinakabahan at nasasabik. Dok, ano po iyon? Tanong ni Rose, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Sa tingin ko ay nahanap na natin ang sagot kung bakit mas malaki ang tiyan mo kaysa inaasahan. Sagot ng doktor, Rose, mukhang kambal ang pinagbubuntis mo. Napaawang ang labi ni Rose sa gulat at tuwa, habang si Albert naman ay napalunok. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi na napigilan ni Rose ang kanyang mga luha ng kasiyahan. Dok, totoo po ba yan? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango ang doktor, pinapakita sa kanila ang imahe sa ultrasound screen kung saan malinaw na nakikita ang dalawang maliit na puso na tumitibok ng sabay. Oo, Rose. Dalawang maliit na himala ang nasa sinupupunan mo ngayon. Napayakap si Rose kay Albert at kapwa silang napuno ng emosyon. Niyakap ni Albert si Rose ng mahigpit. Damang-dama ang kasiyahan at pagmamahal. Rose, di ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng to. Hindi lang isa, kundi dalawa ang biyayang binigay sa atin. Habang nakaupo sa klinika,
sabay nilang pinagmasdan ang imahe ng kambal sa screen. Puno ng ligaya at pananabik para sa darating na yugto ng kanilang buhay. Naging mas matindi ang kanilang determinasyon na alagaan si Rose at ang kambal. Ang lahat ng pagod, sakripisyo, at hirap na kanilang pinagdaanan ay tila nawalan ng halaga sa harap ng masaganang biyayang ito. Sa kanilang pag-uwi, hindi na maalis ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Iniisip nila ang magiging masayang kinabukasan kasama ang kanilang kambal at ang pamilya na lalo pang lumalawak. Ngayon, higit kailanman, naging mas matatag at masaya ang kanilang pag-asa para sa hinaharap. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni na Rose at Albert na hindi lang basta lumalaki ang tiyan ni Rose. Tila hindi na ito normal. Mas mabilis itong lumobo kaysa sa inaasahan. At sa puntong halos hindi na siya makabangon mula sa kama. Nabibigatan na ang kanyang katawan at halos hindi na siya makakilos ng maayos. Sa bawat araw, nakikita nila ang hirap sa mukha ni Rose, habang hindi niya maiwasan na mag-alala para sa kanyang mga pinagbubuntis. Agad silang nagpasabi sa doktor at nagdesisyong muling magpa-check up. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kabado ang kanilang pamilya. Hindi maiwasan na magtawag ng tulong ang mga magulang ni Rose at ng mga kapatid na nagdudumali sa bahay nila upang alamin ang kalagayan ni Rose. Lahat sila ay nagkakagulo. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala habang tinitignan ang kanyang lumalaking tiyan. "Albert, ano ba ang nangyayari?" Tanong ng ina ni Rose, halatang hindi na mapakali. "Hindi na ito mukhang normal. Baka may kailangan tayong gawin. Baka may problema sa pinagbubuntis niya." Si Albert, bagamat sinisikap magpakatatag, ay hindi rin maitago ang kanyang kaba. Nakayuko siya sa tabi ni Rose, hawak ang kanyang kamay. "Ma, wag po tayong magpadalos-dalos. Babalik kami sa doktor para sa mas detalyadong pagsusuri." Sagot ni Albert, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala pero pilit na nagpapakatatag para kay Rose. Nahihirapang huminga si Rose at halatang pagod na pagod. Halos hindi na siya makabangon at ang bawat galaw ay tila may kasamang sakit at hirap. "Albert," mahina niyang sabi. "Pakiramdam ko, hindi ko na kayang maghintay pa. Parang may ibang nangyayari sa loob ko. Natatakot ako." Hinaplos ni Albert ang kanyang buhok, pinipilit siyang kalmahin. "Rose, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Gagawin natin ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin." Ngunit sa loob-loob niya, dama rin niya ang takot na baka may mas malalang kondisyon ang nangyayari kay Rose. Dumating ang doktor sa bahay nila matapos silang tawagan ng pamilya. Sa oras na iyon, sinuri niya agad si Rose. Sinukat ang kanyang tiyan at sinuri ang tibok ng puso ng kambal. Tahimik na tinitingnan ng doktor ang bawat aspeto ng kanyang kondisyon at makikita sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon. "Mr. at Mrs. Alvarez," sabi ng doktor sa kanila, "kailangan natin gawin ang ilang masusing pagsusuri. Maaaring may komplikasyon sa iyong pagbubuntis at kailangan natin ng dagdag na pag-iingat. Hindi normal ang bilis ng paglaki ng tiyan mo at kailangan tiyakin natin na walang panganib sa kalusugan mo at ng mga bata." Nagdesisyon ng doktor na dalhin si Rose sa ospital para sa mas detalyadong pagsusuri at upang mabantayan ng mabuti ang kanyang kalagayan. Nang gabing iyon, naihatid nila si Rose sa ospital habang ang buong pamilya ay nag-aalay ng dasal at pag-asa. Sa kabila ng takot at pangamba, nariyan si Albert sa tabi ni Rose. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob habang hinahanda ang sarili sa anumang posibleng kahihinatnan ng sitwasyong ito. Habang naghihintay sila ng resulta ng pagsusuri, walang ibang magawa ang pamilya kundi magdasal at manalig na maging ligtas ang kanilang pinakamamahal na si Rose at ang mga pinagbubuntis niyang kambal. Matapos dalhin si Rose sa ospital, isinailalim siya ng mga doktor sa masusing pagsusuri upang maunawaan ang mabilis at hindi pangkaraniwang paglaki ng tiyan niya. Tahimik ang paligid habang naghihintay sina Albert at ang pamilya ni Rose sa labas ng silid. Nag-aalalang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang minamahal. Ang bawat segundo ay tila bumibigat, habang ang mga tingin nila
ay puno ng takot at panalangin. Samantala, sa loob ng silid ng pagsusuri, tahimik na nag-uusap ang mga doktor. Tinitingnan ang mga resulta ng ultrasound at ang iba pang test na kanilang isinagawa. Makikita sa kanilang mga mukha ang hindi mapigilang pag-abigla at pag-aalala habang pinagmamasdan ng screen. Tila hindi makapaniwala sa kanilang nadiskubre. Isa sa mga doktor ay napaatras at ang isa naman ay nagpigil ng paghinga. Namumula sa kaba ang kanyang mukha. "Dok," bulong ng isang nurse na nakamasid rin. "Totoo po ba ang nakikita natin?" Tumango ang doktor, ngunit baka sa kanyang mga mata ang alinlangan at pagkatakot. "Oo, totoo ito," sagot niya ng mahina. Halos pabulong. "Pero hindi ko alam kung paano natin ito papaliwanag sa pamilya." Nagkatitigan ng mga doktor, tila pare-parehong iniisip kung paano nila haharapin ang pamilya ni Rose at si Albert. Hindi ito isang normal na sitwasyon at alam nilang anumang sasabihin nila ay magdudulot ng matinding emosyon at pangamba. Lumabas ang isa sa mga doktor upang magpaliwanag sa pamilya. Ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba at pagkalito. Huminga siya ng malalim bago sila lapitan ni na Albert at ang pamilya ni Rose. Ngunit hindi niya agad masabi ang mga salita. "Dok," agad na tanong ni Albert, halos hindi mapakali sa kaba. "Ano po ang kalagayan ng asawa ko? Ligtas po ba siya? Ano po ang nangyayari?" Nag-alangan ng doktor, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Tumingin siya sa mga magulang ni Rose, sa kanyang mga kapatid at kay Albert, at hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Mr. Alvarez, may natuklasan kami. Ngunit ito ay isang bagay na napakabihira at mahirap ipaliwanag." Halos hindi makahinga ang pamilya ni Rose sa sinabi ng doktor. Tahimik silang naghintay, kinakabahan sa sasabihin ng doktor. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagpasya muna ang doktor na huwag ibigay agad ang buong detalye, sapagkat alam niyang kailangan nilang maghanda ng pamilya para sa mas malalim na paliwanag. "May mga karagdagang pagsusuri pa kaming gagawin upang lubos naming maintindihan ang sitwasyon," sabi ng doktor, pilit na pinipilit ang kanyang boses na maging kalmado. "Mangyaring maghintay muna kayo at kami magbibigay ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap ito, pero kailangan naming makasiguro bago namin ibigay ang buong detalye." Bakas ang kaba at takot sa mukha ng pamilya ni Rose, at lalo na kay Albert. Ngunit sa kabila ng kanilang pangamba, pinilit nilang maghintay. Umaasa na makakaya nilang tanggapin ang anumang pagsubok na maaaring ipakita ng resulta ng pagsusuri. Matapos ang ilang sandali ng matinding paghihintay, bumalik ang doktor sa hallway kung saan naghihintay ang pamilya ni Rose. Mabilis ang kanyang hakbang at baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagkaapurado. Agad siyang nilapitan ni na Albert at ng pamilya ni Rose, puno ng kaba at nagtataka sa pagmamadali ng doktor. "Mr. Alvarez," sabi ng doktor, halos hingal sa bilis ng kanyang paglalakad. "Kailangan ng mga anak ni Rose, kahit hindi pa siya umabot sa tamang buwan ng pagbubuntis. Napag-alaman namin na 12 sanggol ang nasa sinapupunan niya." Halos hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Si Albert ay natulala, nakatingin sa doktor na para pang hindi pa rin niya kayang intindihin ang sinasabi nito. Labing dalawa? Tanong niya, halos pabulong, habang sinisikap niyang unawain ang sinabi ng doktor. Tumango ang doktor, ang mukha ay puno ng seryosong pag-aalala. "Oo, Mr. Alvarez. Ang pagbubuntis na ito ay napakabihira at maselan. Ang katawan ni Rose ay hindi nakakayaning magdala ng ganito karaming sanggol sa kanyang sinapupunan sa natitirang buwan. Kailangan natin siyang operahan sa lalong madaling panahon upang mailigtas siya at ng mga bata." Napaiyak ang ina ni Rose at ang mga kapatid niya ay hindi rin mapigilan ang kanilang mga emosyon. Ang bigat ng sitwasyon ay tila bumagsak sa kanilang lahat at ang takot para kay Rose at sa mga sanggol ay nararamdaman ng buong pamilya. Walang makapagsalita. Lahat sila ay napuno ng pangamba
sa maaaring kahinatnan ng komplikadong pagbubuntis na ito. Si Albert, bagamat nayanig sa balita, ay pinilit na maging matatag. Lumapit siya sa doktor at kahit nanginginig ang kanyang boses, tinanong niya, "Dok, ano po ang tsansa nila? Ligtas po ba si Rose at ang mga sanggol?" Huminga ng malalim ang doktor, alam niyang kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga sasabihin. "Mr. Alvarez, ito ay isang napakakomplikadong operasyon. Napakabihira ng ganitong sitwasyon at mataas ang panganib para kay Rose at sa mga sanggol. Ngunit gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang mailigtas silang lahat. Kailangan namin ang inyong panalangin at pagtitiwala sa proseso." Lumapit si Albert kay Rose sa loob ng kwarto, nakaupo ito sa kama, pagod at bakas ang matinding kaba sa kaniyang mukha. Hinawakan ni Albert ang kanyang asawa, pilit na pinapalakas ang loob nito. "Rose, nandito lang ako ha. Lahat kami, kasama ang pamilya mo. Nandito lang kami para sa'yo. Magpakatatag ka. Gagawin ng doktor ang lahat na makakaya nila para mailigtas kayong lahat." Tumango si Rose, ngunit hindi niya maiwasang mangilid ang luha. Alam niyang ito na ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Ngunit daman niya ang pagmamahal at suporta ni Albert at ng kanilang pamilya. Sa bawat hikbi at tahimik na dasal, pinilit ni Rose na maging matatag para sa kanyang mga anak. Kahit pa, naroon ang takot sa kanyang puso. Habang inihahanda ng mga doktor ang lahat para sa operasyon, tahimik na nagdasal ang pamilya ni Rose sa labas ng kwarto. Ang bawat isa ay nagtipon-tipon, naghawak kamay at taimtim na humiling para sa kaligtasan ng lahat. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, umaasa silang mabibigyan ng himala ang kanilang pamilya sa harap ng napakalaking pagsubok na ito. Sa araw ng operasyon, buong ospital ay nasa alerto at tila naghahanda para sa isang napakalaking laban. Agad na ipinatawag ng ospital ang ilan sa pinakamagaling na doktor, espesyalista at mga nurse upang magbigay ng kinakailangang tulong para sa natatanging panganganak na ito. Ang bawat isa ay may partikular na tungkulin sa operasyon. Mula sa obstetrician na mangunguna sa panganganak hanggang sa mga neonatal specialist na mag-aalaga sa bawat sanggol sa sandaling mailabas sila. 2 operating room ang inihanda para sa komplikadong proseso. Ang isa ay para kay Rose, habang ang pangalawa ay nakalaan para sa agarang pag-aalaga sa mga sanggol. Ang mga incubator ay nakapila na sa kanilang kwarto. Bawat isa ay may nakatalagang nurse o doktor na mag-aasikaso sa mga sanggol na posibleng malagay sa panganib dahil sa kanilang hindi paganap na pagdevelop. Bago magsimula ang operasyon, isang maikling pagtitipon ang ginawa ng lead surgeon upang pag-usapan ang bawat hakbang ng proseso. Alam nating lahat na hindi ito ordinaryong panganganak. Kailangan nating sundin ang plano at magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ni Rose at ng kanyang mga anak. Wika ng doktor, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ito ay isang bihirang kaso at ang bawat segundo ay mahalaga. Nasa atin ang buhay ng 12 sanggol at isang ina. Tahimik na nakinig ang buong team. Bawat isa ay ramdam ang bigat ng kanilang tungkulin. Hindi nila ito itinuturing na simpleng gawain. Ito ay isang laban upang iligtas ang mga buhay na nakasalalay sa kanila. Ang mga neonatal specialist ay nakatayo sa gilid, nakaantabay at handang kumilos sa oras na mailabas ang unang sanggol. Ang mga anesthesiologist naman ay nakahanda na rin upang tiyakin ang magiging maayos ang operasyon ni Rose. Habang inililipat si Rose patungo sa mga operating room, tahimik siyang nakatingin sa mga ilaw sa kisame. Nagdarasal sa kanyang isip. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, pilit niyang iniisip ang kanyang mga anak. Ang 12 munting buhay na nakadepende sa kanyang lakas at determinasyon. Sa tabi niya, si Albert ay tahimik na humahawak sa kanyang kamay. Pinipilit ipakita ang tapang kahit paramdam niya ang matinding takot sa maaaring mangyari. "Rose," bulong ni Albert bago siya pumasok sa operating room. "Nandito lang ako. Gagawin nila ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Malalagpasan natin to." Ngumiti si Rose, pilit na kinakalma ang sarili.
Albert, mahal na mahal kita. Sabihin mo sa pamilya ko na mahal ko rin sila at ipanalangin mo ako. Tumango si Albert, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, ngunit pinipigilan ng luha. Pinakawalan niya ang kamay ni Rose habang dahan-dahang isinara ang pinto ng operating room. At doon siya nanatili sa labas, nagdarasal at humihingi ng lakas. Alam niyang ang bawat minuto ng operasyon ay kritikal at sa kabila ng kaba, umaasa siya na ang lahat ng pagsusumikap ng mga doktor ay magbubunga ng ligtas na panganganak para kay Rose at sa kanilang mga anak. Sa loob ng operating room, nagsimula na ang maselang operasyon at ang bawat isa sa team ay nakatutok sa kanilang mga gawain. Ang bawat hakbang ay sinisiguradong maayos at bawat isa ay naging maingat, sapagkat alam nilang wala silang puwang para magkamali. Ang mga neonatal specialist ay nakahanda sa gilid, hinihintay ang paglabas ng unang sanggol. Sa sandaling iyon, ang buong ospital ay nag-iisang layunin, ang mailigtas si Rose at ang kanyang 12 anak. Tahimik na nanalangin ang lahat, puno ng pag-asa na sa gitna ng napakahirap na laban para sa buhay ng kanilang mga pasyente. Habang nasa kaligitnaan ng operasyon si Rose, unti-unting dumating ang iba't ibang mga kaibigan, kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya upang magbigay ng suporta. Ang mga ito ay nagtipon sa waiting area ng ospital, tahimik na nagdarasal at nag-uusap ng may halong kaba at pag-asa. Halos hindi sila makapaniwala sa pinagdaraanan ni Rose, isang pambihirang panganganak na may dalang matinding panganib ngunit puno ng posibilidad. Sa waiting area, ang ina ni Rose ay hindi mapakali. Hawak-hawak ang rosaryong tila hindi na niya binitawan simula nang magsimula ang operasyon. Kasama ang mga kapatid ni Rose, nakatayo sila sa tabi, mahigpit na nagkakahawak kamay habang walang tigil ang kanilang buong panalangin. Ang mga kapatid ni Rose ay panakanakang napapaluha. Dama ang kabigatan ng sitwasyon habang iniisip ang kanilang kapatid at ang kanyang mga anak. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa panganganak ni Rose ay mabilis na kumalat. Sa pambihirang kwento na dala nito, agad na nakarating sa media ang ulat at dumami ang mga taong interesado sa sitwasyon. Hindi nagtagal, ilang sasakyan ng media ang nagtipon sa labas ng ospital at nag-set up ng mga kamera upang magbigay ng update sa publiko. Ang kwento ng babaeng nagdadalang tao ng 12 sanggol ay naging sentro ng usapan. At maraming tao ang nag-abang sa anumang update. Ang bawat miyembro ng pamilya ay puno ng emosyon, kaba, pag-asa, at takot sa maaaring kahinatnan ng panganganak ni Rose. Sa bawat minuto na lumilipas, lalong bumibigat ang kanilang pakiramdam. Hindi mapigilang humikbi ng ina ni Rose habang pinagmamasdan ng mga pintuang sarado ng operating room. Umaasa na anumang oras ay magbabalik ang doktor upang magdala ng magandang balita. Albert, kamusta na ba si Rose? Tanong ng isang kaibigan habang lumapit kay Albert at tahimik na nagtanong ng update. Napasandal si Albert, mukhang pagod ngunit puno ng determinasyon. Wala pang balita mula sa loob eh. Sagot niya, pilit na ipinapakita ang lakas sa kabila ng kaba. Ang alam ko lang, ginagawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila. Kailangan lang natin na maghintay at magdasal. Sa labas ng ospital, ang media at mga tao ay nagtitipon at naghihintay sa mga update. Maraming nanonood sa balita ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta. Ang ilan ay nagpapadala pa ng mga mensahe ng dasal at pag-asa sa social media. Ang sitwasyon ay hindi lamang naging mahalaga para sa pamilya ni Rose, kundi sa maraming taong nagdarasal at umaasang malampasan nila ang pagsubok na ito. Habang tumatagal ang operasyon, tumitindi rin ang emosyon ng mga nag-aabang. Ang bawat paglabas ng nurse upang magbigay ng update, kahit maliit na impormasyon lamang, ay nagdudulot ng panibagong tensyon. Kasalukuyan pa po ang operasyon, sabi ng isang nurse nakatingin sa pamilya ni Rose. Unti-unti na pong nailalabas ang mga sanggol, ngunit kailangan pa po nating maghintay para po malaman ang kalagayan ng lahat. Tumahimik ang lahat,
naghihintay sa susunod na balita habang ang ospital ay puno ng dasal at pag-asa. Ang bawat segundo ng operasyon ay tila isang mahabang siglo para sa pamilya at sa bawat taong nag-aabang. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, dama ng bawat isa ang pagbuhos ng pagmamahal at suporta na nagiging lakas nila sa pagsubok na ito. Sa loob ng operating room, nararamdaman ang tensyon at matinding pagtuon ng bawat miyembro ng medical team. Ang bawat isa ay nakatutok. Halos walang gumagalaw nang hindi sinasadya. Dahil alam nila ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng lubos na pag-iingat. Pinamumunuan ng lead surgeon ang operasyon. Sinisiguro ang bawat hakbang ng proseso habang binabantayan ang kalagayan ni Rose at ang bawat isa sa kanyang mga sanggol. Magsisimula pa lamang ang aktwal na operasyon, ngunit nagkakaroon na ng masinsinang koordinasyon ng mga doktor. Lahat ay kailangang handa. Wika ng lead surgeon sa kanyang team, may halong determinasyon ng kanyang boses. Ang bawat galaw, bawat hakbang, kailangan maingat. Ang kaligtasan ni Rose at ng kanyang 12 sanggol ang nasa ating mga kamay. Habang inihahanda ang mga kinakailangang kagamitan, pinaalalahanan ng anesthesiologist team na kailangan ng mahigpit na pagmonitor sa vital signs ni Rose. Sa dami ng sanggol na kailangang mailabas, tumaas ang panganib ng operasyon. At sino mang doktor at nurse ay ramdam ang bigat na kanilang tungkulin. Alam nilang hindi pangkaraniwan ng ganitong operasyon. Ang bawat minuto ay may kalakip na posibilidad na maaaring makapagpabago sa buhay ni Rose at ng kanyang mga anak. Nang magsimula na ang operasyon, tahimik ang lahat. Nakatutok sa kanilang gawain, isa-isang inilalabas ang mga sanggol at sa bawat isa, mabilis na inililipat sa neonatal specialist ang bagong silang na sanggol upang agad na mailagay sa incubator at mamonitor ang kanilang kalagayan. Ang bawat paglabas ng isang sanggol ay isang tagumpay. Ngunit may kasamang takot na sa dami ng sanggol at kasilanan ng kanilang kondisyon, ang bawat segundo ay mahalaga. Mapanganib pa rin ang kalagayan ng mga sanggol, lalo na at hindi pa sila ganap na buo. Wika ng isang neonatal specialist habang tinitingnan ng mga vital signs ng isa sa mga sanggol. Kailangan natin silang bantayang mabuti. Samantala, ang lead surgeon ay patuloy na nakatutok kay Rose. Sinisiguro ang kanyang kalagayan sa bawat sandali. Ang bawat hakbang ay maingat na pinag-iisipan, sapagkat hindi lamang ang mga sanggol ang kailangan nilang iligtas, kundi pati ang kalusugan ni Rose na dumanas ng matinding stress sa kanyang katawan dahil sa labis na pagbubuntis. Sa bawat sanggol na nailalabas, nararamdaman ng team ang magkahalong kaluwagan at kaba, lalo na at napakahirap ng kanilang kalagayan. Ilang beses silang huminto at nagpakawala ng malalim na hininga, dahil alam nilang bawat hakbang ay kritikal at bawat isa sa 12 sanggol ay nangangailangan ng espesyal na atensyon at pangangalaga. Sa gitna ng maselang operasyon, sinabihan ng lead surgeon ng kanyang team, "Mag-ingat tayo hanggang sa huli. Ito na ang pinakamalaking laban natin." Naramdaman ng bawat isa ang bigat ng mga salitang iyon at naging mas masigasig silang magtulungan upang maabot ang matagumpay na pagtatapos ng operasyon. Habang patuloy ang operasyon, ang oras ay tila tumigil para sa lahat ng nasa loob ng operating room. Ang kanilang mundo ay umiikot sa kaligtasan ni Rose at ng kanyang mga anak. Sa labas, ang pamilya at mga kaibigan ni Rose ay patuloy na nagdarasal at tumaasa na malalampasan nila ang napakahirap na sitwasyon na ito. Sa bawat segundo, lumalapit ang oras ng resulta at ang bawat isa ay nananalangin na ang lahat ay magtatapos ng ligtas at matagumpay. Matapos ang napakatagal at maselang operasyon, isa-isang nailabas ang lahat ng 12 sanggol ni Rose at Albert. Sa bawat paglabas ng isang sanggol, may kasamang kaba at pananabik ang bawat miyembro ng medical team. Ang mga doktor at nurse ay walang humpay sa kanilang pagtutok. Tinitiyak na ligtas ang bawat sanggol sa kanilang paglabas sa mundo. Sa wakas, matapos ang mahabang oras ng operasyon, nailabas na ng ligtas ang lahat ng mga sanggol. Ang operating room ay napuno ng tahimik na paghinga ng mga doktor, nurse at espesyalista. Mga buntong hininga ng pagod ngunit puno ng kaluwagan. Isa-isa, inilapat ang bawat sanggol sa NICU,
kung saan sila ay nakapila sa mga incubator. Tinututukan ng mga neonatal specialist upang masiguro ang kanilang kalusugan. Nang bumukas ang pinto ng operating room, nagmamadaling nilapitan ng isang nurse ang naghihintay na pamilya ni Rose sa labas. Ligtas na po si Rose at lahat ng sanggol ay nailabas na maayos. Masayang sabi ng nurse, hindi mapigilan ng kanyang ina ang pagtulo ng luha habang niyakap niya ang mga kapatid ni Rose. Si Albert naman ay napayuko. Nagpapasalamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na bumalot sa kanila sa mga sandaling iyon. Hindi nagtagal, lumabas ang lead surgeon at nagbigay ng buong detalye sa pamilya. Naging maayos po ang operasyon ni Rose at nailigtas natin ang lahat ng 12 sanggol. Sa kasalukuyan, nasa NICU sila at patuloy nating binabantayan. Si Rose naman ay nagpapahinga na at magiging maayos ang kanyang kalagayan. Napaluha ang pamilya sa balitang iyon. At sa wakas, napawi ang lahat ng takot at kaba na bumalot sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang isang milagro ang naganap. Isang milagro na nagbigay ng buhay at pag-asa hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa maraming tao na sumubaybay at nagdasal para kay Rose at sa kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni Rose at ng kanyang 12 anak ay kumalat sa buong bansa. Ikinagulat ng publiko ang balita at kinilala si Rose bilang isang pambihirang ina. Ang ina na may pinakamaraming sabay-sabay na anak na ipinanganak sa Pilipinas. Marami ang humanga sa kanyang lakas at tibay at siya ay itinanghal bilang simbolo ng pagmamahal at pagsasakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Sa ospital, bumisita ang iba't ibang tao upang magbigay ng suporta at mga pangangailangan ng mga sanggol. Ang mga kaibigan, kapitbahay, at maging ang ilang mga hindi kilalang tao ay nagpadala ng mga donasyon at gamit para sa pamilya ni Rose. Ang mga doktor, nurse, at espesyalist na tumulong sa kanyang panganganak ay kinilala rin at pinasalamatan ng ospital at ng kanilang pamayanan. Habang nagpapahinga si Rose sa kanyang kwarto, tahimik na nakaupo si Albert sa tabi niya. Hawak ang kamay niya habang naglalakbay ang kanilang isipan sa mga alaala ng mga pagsubok at tagumpay na kanilang pinagdaanan. Tumitig si Rose kay Albert, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Albert, hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa iyo at sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Ngumiti si Albert at hinilikan ang kamay ni Rose. Rose, ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Ikaw ang lakas ko. Ngayon, may pamilya na tayo. Isang pamilya na hindi natin inakala pero ipinagkaloob sa atin. Sa wakas, si Rose at ang kanyang 12 anak ay nabigyan ng bagong simula. Sa tulong ng pamilya, mga kaibigan at ng buong pamayanan, sila ay lumaking masaya at puno ng pagmamahal. Ang kwento ni Rose ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng taong naniwala sa himala, lakas, at pagmamahal ng isang ina.